Hoy, babae, huwag kang tumakbo. Huminto ka dyan. Matandang hukluban, ayoko pakasalan ang brutal at walang silbing si Emargo na yan. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magpakasal. Himinto ka. Huminto ka. Pogi, tulungan mo ako. Ibibigay ko sa iyo lahat ng pera. Mukhang siya nga ang nobya ng pamilya Shen. Ang aking fiancé. Ang hinahanap natin ay ang panganay na binibini ng pamilya Shen. Ang isang nagbebenta ng basura at isang basurerong janitor. Bakit natin siya susuriin? Ara na. Pogi, salamat, alis na ako. Ha? Anong ginagawa mo? Binigyan na kita ang pera kanina. Binibiktima mo ba ako? Hindi ako nanloloko. Hindi rin ako nambibiktima. Hindi sapat ang perang yan. Hindi sapat. Ayon sa aking orasang sahod, 100,000 kada oras. Hinalikan mo ako kanina sa loob ng 1 minuto at 7 segundo. At 2 beses kang naunang gumawa ng hakbang. Kaya idadagdag ko ang 2 segundo. Kaya ang kabuuan ay 1,916.67. Baliw ka ba? Paano mo isasama ang paglabas ng dila mo kanina? 2 beses mo pang inilabas ang dila mo. Gusto mo bang mag-compute tayo? Ang gwapo mo sana. Pero may sira ang ulo mo. Ma, nandoon si Shen ng Kiao. Gwapo, bilisan mo, umalis na tayo. Mamaya, pipirmahan ko ang tseke at babayaran kita. Ay, sa tingin ko mas maganda kung linawin muna natin ang lahat. Gwapo. Hindi mo rin naman siguro gugustuhing makita ang isang inosenteng dalaga na pinipilit ikasal ng mga magulang sa isang emargo na malupit at hindi makapag-anak, di ba? Sino ang sinasabi mong hindi makapag-anak? Bilisan mo, gwapo. Umalis na tayo. Deli. Tumigil ka. Shen ng Kiao, humanda ka sa akin. Busog na rin sa wakas. Ang gwapo niya pala kapag hindi nagsasalita. At ang elegante pang kilos. Tapos ka na bang kumain? Kung tapos na, hatiin na natin ang bayad. Hindi na kailangan, ako na ang magbabayad lahat. Ayoko nang nakikinabang sa iba. At ayoko ring may nakikinabang sa akin. Kaya hatiin na lang natin. Hindi ba direkta na lang hatiin sa dalawa ang kabuwang halaga? Bakit ka gumagamit ng kalkulator? Pareho lang ang dami ng pasta na kinain natin. Pero ikaw ang kumain ng lahat ng kamatis at broccoli sa ibabaw. Kaya kailangan mong magbayad ng dagdag na 8 piso. Ang isang kakete ng tissue na ito ay mayroon pang 10 piraso. 2 ang ginamit ko. 8 ang ginamit mo. Kaya kailangan mong magbayad ng 4 na beses na mas mahal. Sa sopas na ito, 4 na kabuti ang mas marami mong nakain kaysa sa akin. At itong plato ng hipon, 2 ang mas marami kong nakain kaysa sa iyo. Dagdag pa, mula sa hotel hanggang dito, hindi ko kagustuhan, naglakad ng 7 kilometro. Kasamang gulong ng sasakyan at pagkasira ng makina, kaya kailangan mong ilipat sa akin ang kabuuan. 3,856.7 Ilipat ko sa iyo ang 4,000. Sandali, kasama ang kanina. Dagdag 1,000 at 16 na tandang bawas 6 ay 5,600 at 75.34. Ilipat ko sa iyo ang 6,000. Paki-transfer, katumbas ng 5,675. Ayoko nang sinasamantala ang iba. Buwisit ka. Kung hindi mo dadalhin ang apo mong babae sa amin ngayon, magpapakamatay kami sa harap mo. Kung magpapakamatay ka talaga, hindi na ako mabubuhay. Pwede bang installment? Hindi. Kung gayon, susulatan kita ng ayu. Hindi na kailangan, mayroon akong magandang paraan para bayaran ang utang. Magkakasal ka sa akin. Ano? Dahil sa mahigit 5,000 piso, ibinenta ko ang sarili ko. Hindi ka ba gusto sa katawan ko simula pa lang? Wala akong interes sa katawan ng bata. At noong unang magkita tayo, 3 segundo pa ang tingin mo sa akin. Hindi ka pa rin ako siningilan, mabuti na yon.
Kahit wala akong cup, kalahati pa rin iyan, di ba? May 1,000,000 sa card na to. Kailangan mong mag-arte na mahal mo ako sa harap ng lolo't lola ko. Hindi kita pababayaan. May lagnat ka ba? Kanina pa lang, nag-away tayo sa 5,000. Gayon, 1,000,000 ang ibinigay mo sa akin. Ang pera na to ay para sa 1 taon na asawa ko. Huwag kang mag-isip ng iba. Side deal. Akala mo ba, Boss Sisika? Nasaan ang mamahaling kotse mo? Hintayin mo. Nagawa ko ba talaga ang isang misyon? Nakahanap ba ako ng hidden Boss Sisi? May 1,000,000 ba talaga sa card na to? Sumakay ka. Mukhang nanaginip lang ako, nag-isip ng mga bagay na hindi mangyayari. May bayad ba to? Sa pagitan ng mag-asawa, hindi tayo nag-away sa ganito. Yung mahigit 5,000 pesos, pwede bang gamitin? Sa mag-asawa, ang utang bago kasal ay hindi pinagsasaluhan. Ang kaya ko lang gawin ay alisin ang interes sa 5,000 pesos. Upo ka ng maayos. Totoo ang marriage certificate na ito. Ay, oy, hahaha. Ay, ito ang apo sa tuhod namin. Ang ganda naman. Hello po, Lola. Ako po si Shen ng Kiao. Mabuti, mabuti. Ito ay pamana ng pamilya Gu para sa mga asawa. Ngayon, sayo na yan. Ang kalidad ng jade na ito. Siguro mahigit 1,000,000 yan. Mukhang ito na ang pinakamahalagang bagay sa bahay na ito. Lola, masyado po itong mahalaga. Hindi ko po matatanggap. Hindi. Ang ibinigay sa apo sa tuhod, walang dahilan para bawiin. Hindi ko po talaga matatanggap, masyado po itong mahalaga. Tanggapin mo na lang ng buong puso. Ay, apo. Itong apo sa tuhod, ayaw ba niya ang regalo namin? Lolo, tingnan nyo. Ang apo sa tuhod ay naipakasal na sa inyo. Bakit hindi kayo ni Lola dito na kayo tumira? Sa gabi, ang lugar na to, pinapasok ng hangin at ulan. Talagang nag-alala ako sa inyo. Ayokong bumalik. Kung gusto mo, ikaw na lang. Eto kasi ang bahay ko nung bata ako. Komportable akong tumira rito. Heto na. Itong apo kong manugang, kung hindi mo gusto itong jade bracelet, may mas maganda pa ako ritong ibibigay sa iyo. Hala, eto na. Halika, tingnan mo. Tingnan mo to, apo kong manugang, kung ayaw mo ng jade bracelet. Si Lolo, may mas maganda pa riyan. Hahaha, eto ay. Pagyon Blood Ruby. Mas mahalaga pa to kaysa doon sa bracelet kanina. Itong pulang ruby ay regalo naming dalawa ni Lola. Para sa inyong bagong kasal. Naway ang buhay nyo ay maging masagana at masaya. Hindi ko po ito pwedeng tanggapin. Ayaw mo? Okay lang, mayroon pa. Halika, tingnan mo. Ay, itong mga ito. Lahat ay regalo para sa bago ninyong pagsasama. Naku po. Ito pa ba ang guli recycling plant? Tingnan mo itong sapphire necklace. Gusto mo ba? Ayaw mo? Mayroon pa, hihe. Oh, ay. Paano naman itong makulay? Lolo, ito ay masyadong. Umalis ka. Ayos ah. Makakapili ka ba? Ayaw mo namang ilabas. Apo, isuot natin ito. Ang ginto ay nagpapahalaga. Sige. Ang dekorasyon ng bahay na ito. At ang mga alahas na ito. Kahit anong tingin mo ay hindi makatugma. Lola, gusto kong malaman, ang mga alahas ba natin ay galing sa lehitimong pinagmulan? Hindi naman tayo nagnanakaw, di ba? Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Gu ay 3 henerasyon ng masipag na nangongolekta ng basura para kumita. Kung gayon, hindi ko na talaga kailangan. Huwag kang mag-alala, tanggapin mo lang. Lahat ng aming manugang ay mayroon yan. Ayos. Ayos ka lang ba? Ayos lang.
Ay, sa tingin ko. Oras na para sa honeymoon. Baka mahuli na. Dali, 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 dali. Lola, Lola, Lola. Ano? Haha, Tara na. haha, aha. Sobrang mainit ang pagtanggap ni na Lolo at Lola. Aha. Mainit nga. Anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo, ibang presyo nito. Eh? Gayanso, hindi ko akalaing matigas ka pala. Saan mo dinidikit ang kamay mo? Maganda rin ang tibay mo. Dahan-dahan ka, baka bumagsak ang kama. Mukhang malapit na tayong magkaroon ng apo sa tuhod. Babalik ako agad para tawagan ang katulong. Para magluto siya ng lobster at abalon para kay Nang Kiao. Ay naku. Ay, matandang babae, hintayin mo ako. Maganda ang katawan at mukha. Kung isipin, hindi naman lugi. Kung patuloy kang hahawa, sisingilin na kita. Akala mo ikaw lang ang naniningil? Mahal din ako, no? Ha? Sa totoo lang, nahumaling ka rin sa akin, di ba? Ikaw sa kama, ako dito. Tulog, tulog, tulog. Nakadapa ang isang magandang babae dito, at ang alam mo lang ay matulog. Kung masira ang kama, huwag kalimutang isyari ang bayad, ha? Takpan mo ang kumot. Hindi ako magbabayad ng gamot kung magkasakit ka. Ang kuripot na yan, pero tinakpan pa rin akong kumot. Ang bango. Nang Kiao, kain na. Narito na. Nanaginip ba ako? Agad-agad pa lang, may handa na parang pista. Nang Kiao, kain tayo. Karaniwang pagkain lang to. Huwag kang mag-alala. Lola, tawag mo yan karaniwang pagkain? At Lolo, yung hawak mong tabako, gawa ba yan sa golden thread nan mo? Mura yan. Palagi akong nagtataka, saan nanggagaling ang pera para sa mga bagay na to? Totoo nga, bilyonaryo pala ang pamilya nating. Lahat ng to ay para subukan ako. Hindi bilyon. Trillion. Ah, daanan ko po, salamat. Siguro ang gusto niyang sabihin ni Lolo ay, ang pamilya namin ay umaasa sa mga ito. Sa pagbebenta ng basura, Para kumita. Nang Kiao, halika na. Kumain na tayo. Baka lumamig. AMM ang sakit ng likod ko. Masyadong matigas ang kama kahapon. kulang ka lang sa ehersisyo. Kumain ka nga tayong baboy para lumakas ka. Kahit kumain ka, hindi pa rin tumitigil ang bibig mo. Hahaha. Kumain ng gulay, kumain ng gulay, kumain ng gulay. Kumain ka. Huwag mo siyang pansinin, kumain ka na lang. Lolo at Lola, siguradong natatakot sila na malitin ko sila. Siguro naubos na nila ang ipon nila para lang may handa ang hapag na ito. Lola, sa bahay natin, gulay na lang ang kainin natin. Mas healthy ang gulay. Sige. Simula ngayon, susundin ko na si Nang Kiao. MM. Halika, kumain na.
Mukhang kailangan kong sabihan ang Gu Corporation na i-upgrade ang mga recipe ng healthy food sa kanilang 7-star hotel. Magandang araw, Emargu. Oh. Emargu, ang sapatos na ito, 3 taon mo nang suot, natural lang na masira. Ang isang sapatos ay kailangang masira para maipakita ang halaga nito. Totoo nga, ang mga mayayaman ay lahat. Ang dapat tipirin, titipirin. Ang dapat gastusin, gagastusin. Aray, ang sakit ng likod ko. Bumili ka ng komportableng malambot na kama. Piliin mo yung pinakamaganda, ipadala mo sa tirahan ng mandang ginang ngayon. Magdadala ka rin ng ilang set ng dami. Ano? Nagbago na ba siya? Nagtitipid para sa asawa niya. Gusto ko rin ng ganyang lalaki. Busog na busog ako. Magtrabaho muna tayo para matunawan. Ay, apo sa tuhod. Apo sa tuhod, anong ginagawa mo? Ang asawa na pinakasalan ng pamilya Gu ay para mahalin, hindi para magtrabaho. Lola, nag-ehersisyo lang ako para matunawan. Sige, pinapahirapan mo si Guyan Xiao. Pero huwag mong pahirapan ang sarili mo. Tingnan mo ang mukha mo, ang payat mo na. Gagawa ako ng sabaw para sa'yo mamayang tanghali. Para makabawi ka, hintayin mo ha. Lola, hindi ko na talaga kaya uminom. Bakit pakiramdam ko tumaba ako ng 2 kilo? Shen ng Kiao. Shen ng Kiao. Shen Fang, Ikaw nga. Akala ko tumakas ka sa kasal at nagkakasal sa mayaman. Pero hindi ko inakala na magpapakasal ka lang pala sa isang basuero. che, Hoy, anong ginagawa mo? Shen ng Kiao. Aray. Ito ang binili kong limited edition na bagong sapatos. nagwawalis ng basura. Si Shen ng Kiao, nagkakasal sa isang nangungulekta ng basura. Kapag nalaman yan ni Emargu, tingnan natin kung paano kanya didisiplinahin. Masyado ka nang nanonood ng mga short drama, no? Kahit gaano pa kalakas si Emargu, hindi niya pa rin pwedeng baliwalain ang batas. Hintayin mo, Shen ng Kiao. Malapit nang dumating sina Papa at Mama. Dumating na ang isang maliit na gulo. 2 malaking gulo pa ang darating. Umalis na kayo, hindi kami tumatanggap ng ganyang kalaking basura dito. Ikaw, Shen ng Kiao, lalo ka nang nagiging walang galang. Ma. Fang, ayos ka lang ba? Ma, masakit talaga. At saka dito. Ang baho naman. Ang Dung Bietle na nag-spraying pabango, kahit anong amuin, mabaho pa rin. Ikaw na suwail na anak. Una, tumakas ka sa kasal. Sinira mo ang buong pamilya namin. Ngayon naman, nagsasalita ka ng kung ano-ano. Wala ka na bang tingin sa akin bilang ama mo? Kayo ang pumilit sa akin sa kasal na to. Kung napakabuting pamilya Gu, bakit hindi nyo nalang ipakasal si Shen Fang para magpakasaya? Ako. Sabi-sabi, si Emargu ay mainitin ang ulo, hindi raw makatao, at pangit pa. Kung ipapakasal si Fang doon, hindi ba't para lang siyang nabalo ng buhay? Saan ka nakakita ng ate na hindi pa kasal, pero nauna ang kapatid na babae? Para sa ikabubuti mo lang naman to, anak. Kung ganoon kaganda, ikaw ang magpakasal. Ikaw, Natanggap ko na ang dote mula sa pamilya Gu. Kung magalis si Emargo, tapos na tayo. huwag mo kaming idamay. Kung hindi kita kayang disiplinahin, si Emargo mismo ang magdidisiplina sa'yo. Emargo, nakita na namin si Shen ng Kiao, nasa Guli Recycling Plan. Huwag po kayong mag-alala, dadalhin ko siya agad sa inyo. Hoy! Lowbat na. Subukan mong galawin siya. Ipunin lahat ng security guard ng kumpanya. Umalis na ngayon.
Hoy, anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. May nang agaw. Sino ang nangahas na apihin ang apo ko sa tuhod? Ikaw. Ikaw. Tabi, 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 tabi. Sino kayong dalawa? Alam nyo ba kung sino ako? Saan kayo galing, mga barbaro? Sa tingin ko, basurero lang siya. Wala akong pakialam kung sino kayo. Pero hindi tama ang saktan ng apo ko sa tuhod. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Fujitsu 7-Star Golf Club. Ang golf club na yan. Hindi ba't binili yan ng Gu Corporation sa halagang 2 milyong yuan noong isang araw? Baka naman sila ang... Bakit naman titira ang pamilya Gu sa tambakan ng basura kung mayroon silang mansyon? Sa tingin ko, pinulot lang yan ng basurero at ginawang asarol. Amy, ang sirang golf club na yan, talagang magaling gamitin bilang asarol. Kung hindi pa kayo alis kaagad, mas magaling siyang manakit ng tao. Hoy, matandang hukluban, huwag mong isipin na dahil Gu ang apelyido mo, ay miyembro ka na ng pamilya Gu. Ngayon, kahit papatumbahin namin si Shen ng Kiao, dadalhin namin siya kay MR Gu. Subukan mo. Umalis ka. Aray, Lola. Tara, Lola. Lolo. Umalis ka. umalis ka. Tigilan nyo yan. MR Gu. Emargu, ikaw ba ang fiant kong si Gayanzo? Lola, Lolo. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami, huwag kang mag-alala. Emie, dumating na si Chairman Gu. Tingnan natin kung paano kanya paparusahan. At kayong galawang matatanda. Malalaman nyo rin sa lalong madaling panahon na kahit pareho kayong Gu, may malaking pagkakaiba. Emie. Ikaw. Ang MR Gu na yan ay napakahiwaga, hindi pa siya lumalabas sa anumang balita. Ito ang ipinahanap ko. Pagdating ng bridal car, mag-ingat. Huwag na huwag kayong magkakamali ng tao. Sino ka? Nasaan si MR Gu? Ayastuhin sila. Bakit? Bakit nyo kami arestuhin? Buti na lang at dumating ka. Sila ang nagpatumba kina Lolo at Lola. At gusto pa akong dakping. Pakakasalan ang isang malupit at walang silbing matandang lalaki. Nga, yung sampal na yon, sa mukha ni ng Kiao. Masakit tingnan. Masakit ba? Sobrang sakit. Apo, ayusin mo sila. Kung hindi, isipin nilang walang tao sa pamilya Gu. Anong ginagawa nyo? Tumawag ako ng pulis. Paulit-ulit ninyong kinukulong ang tao, labag yan sa batas. Ito ang tinatawag na ganti. Hoy, anong ginagawa mo? Ako ang nakatatanda. Ahit hindi kita ipinanganak, pagkatapos mamatay ng nanay mo, pinakain at pinainom pa rin kita. Ang kinakain ko ay panis na tirang pagkain. At ang sinusuot ko ay mga basurang damit na pinulot ko sa tambakan. Nakatatanda ka, di ba? Sige, unahin ko ang mas bata. Anong ginagawa mo? Huwag kang lumapit. Ikaw ang mahilig mang-agaw ng gamit ng iba, di ba? Mahilig magpakalat ng sismis, di ba? Ha? Madudumihan lang ang kamay ko kung sasaktan kita. Shenling Chao, nababaliw ka na. Akawalan nyo ako. Basurero lang naman, pero ang yabang. Ang yabang pa rin. Ako pa rin ang tatay mo. Anong klaseng tatay ang magbibenta ng sariling anak para sa doray? Anong klaseng ama ang basta na lang maniniwala sa iba at sasaktan ang sarili niyang anak? Hindi ka karapat dapat magkaroon ng anak na kasing ganda ni Kiao Kiao. Wang yang bugbugin muna. Tapos dalhin sa presinto. Masusunod. Sage, simulan na. Tulong. Huwag nyo akong saktan. Anong ginagawa nyo? Nilalabag nyo ang batas sa kalye. Wala yan. May nanghimasok lang sa pribadong ay-arian at pinalayas. Shen ng Kiao. Manahimik ka. Kahit lokohin pa, kailangan natin siyang dalhin kay MR Gu. Paano kung magalit si MR Gu? Halika na, ng Kiao. Anong gagawin mo? Tatakas na ang manugang nyo. Lolo, Lola, kung iwan niya tayo dahil lang sa pera, hindi na natin kailangan na pigilan siya. Bahala na. Dalhin mo ang basura mo. Baka may fungi.
Delhin mo. Ano pa ang hinihintay mo? Siya ng Kiao, kapag dumating si Boss Gu, lagot ka. Ang ingay. Huwag kang magalala, hindi ko na sila hahayaang guluhin ka. Pero yung mga mamahaling kotse sa labas kanina at yung mga bodyguard. Hindi kaya ikaw talaga si Boss Gu? Nagbibiro lang ako. Bakit ka kinakabahan? Ang kuripot mo, paano ka magiging si Boss Gu? Linawin lang natin, itong perang to kanina, hindi ko yan hahatiin sa'yo. Alam mo naman, may utang pa ako ngayon. Hindi na kailangan. Mga kapatid ko, yan sa Gu Corporation bilang bodyguard. Nang marinig nilang may problema sa bahay, agad silang dumating para tumulong. Sa katawan mong yan. Pwede ka pa ring maging bodyguard. Magsalita ka lang. Huwag kang bastos. Kuripot. Si Kuya Gu namin. Palaging tumutulong sa aming mga kapatid, kaya nang marinig naming may problema sa bahay, agad kaming nagdala ng tao. Yung kotse sa labas, ipinahiram yan ng boss dahil nakita niyang tapat si Kuya Gu, kaya espesyal na ipinahiram sa kanya. Haha. Hindi ko akalain na kahit kuripot ka, may prinsipyo ka pala. Nga, si boss Gu namin, tipid na tipid sa sarili, para lang matulungan kami, ang mga kapatid niya. Bakit naman hindi namin siya tutulungan? Hindi ko akalain na kahit kuripot ka, malaki ka palang magbigay. Nagkamali ako sa'yo, ako mismo ang magluluto ngayon para sa'yo at sa mga kapatid. Masarap na pagkain. Lola, turuan niyo po ako magpapoy. Sage, hahaha. Wag na yung akin. Bata ka, anong ginagawa mo? Hanggang ngayon, tinatago mo pa rin sa apo mo? Lolo, kung gusto niyo pong manatili ang apo niyo, kailangan niyo munang makinig sa akin. Maglagay muna tayo ng papel sa ilalim para mabilis umapoy. Psych. Ha? Gayanso, Singa Corporation. Lola, itong Singa Corporation. Bakit ka pareho ng pangalan ni Yanso? Yan yung dati. Noong pumunta ang lolo mo sa Gu Corporation para mangolekta ng basura. Narinig niya na ang tagapagmana ng Gu family ay tatawagin sa pangalang yan. Inisip namin na hindi naman kami marunong bumasa. Kaya yan na lang ang ipinangalan namin. Ganun pala. Lola, ikaw po ang magsabi, ako po ang gagawa para mas mabilis akong matuto. Sage, apo. Unahin mo ang sindi ng apoy. Tapos, dagdagan mo ng papel, kaunti lang. Ga Corporation North City Project Corporation Plan? Lola, bakit mayroon tayong planong proyekto ng Ga Corporation dito? Isang maliit na proyekto lang, yan na 10 bilyon. Hindi nito masisira ang pagmamahalan ng aking apo at ng kanyang asawa. Ito ay nakuha ko noong namangolekta ako ng basura sa Gu family. Ayaw na nila kaya binigay na lang sa akin. Ano po ang susunod na gagawin? Magdagdag ka ng kahoy. Sige po. Lola, hindi ba ito golden thread nan mo? Bakit ginagamit niyo pang gatong? Ito ay kahoy lang mula sa lumang sofa ng lolo mo. Hindi naman mahalaga. Hindi kaya nagkamali ako. Uminit na ang kawali, apo. Sage po. Lola, wala na tayong cooking wine.
Pwede po bang bumili kayo para sa akin? Psych! Hindi ba't may cooking wine pa dito? Cooking wine yan. Ha? Nasaan na sila? Hoy! Hindi ba ito yung espesyal ko pang alak na puno ng apo? Ang gwapo naman. Nabasag ang plato, di ko to ailes sa'yo. Yung pambayad sa kondom, gusto mo bang hatiin natin? Kung gusto mo naman, wala akong problema. Yung pritong bato ng baboy na niluto ko, subukan mo kung malat o hindi, para maamo rin ang kidney mo sa makabilang gilid. Hindi mo pa naman nasubukan, paano mo malalaman kung hindi kaya? Bakit parang kakaiba ang lasa? Hindi naman, okay lang. Medyo mapait, baka nagkamali ka ng lalagay na ara. Paano naman, sinigurado ko pa nga, may amoy arak talaga. Ang init. Ang lamig. Gayanso. Medyo mainit, di ba? Lol. Satisfied ka ba sa serbisyo? Gising ka na? Nakita na naman lahat, bakit ka pa mahiya? Mga siyam na po. Anong kalokong na serbisyo to? Hindi ako satisfied. Bigyan mo na lang ako ng chance na mag-improve, ate. Panaginip lang yan. Wang Yang. I-notify ang lahat ng nasa ilalim ng Gu Corporation, lahat ng tindahan ng alahas ay may bagong dating. Dadalhin ko ang aking asawa para pumili ng singsing sa kasal. Maging alerto kayo ngayon.
Ang si at ang kanyang asawa ay personal na bibisita sa tindahan. Opo. Sa tingin ko, ang si at ang kanyang asawa ay talagang bagay. Perfect match. You. Bantayan mo ng maigi, pupunta lang ako sa banyo. Bakit mo ako dinala sa tindahan ng alahas ngayon? Ang walang laman ng kamay mo. Walang singsing, maghihinala ang lolo't lola. Sabihin ko na agad, hindi ko babayaran yan. Ikaw ang magbabayad lahat? Siyempre, Ang bilis mong pumayag. Sumikat ang araw sa kanluran? Anong ginagawa mo? Nangangati ka ba? naiwan ko ang wallet ko sa bahay. Hintayin mo ako dito. Psych! Ang init sa labas. Naabisuhan ko na ang lahat, dapat walang problema. Sige, magingat ka. Hindi pa nabibili, tumakas na. Ang tindahan ninyo, ganito ba ang serbisyo? Ang tindahan namin. Ang pinakamura dito, libo-libo na. Ikaw, hindi ka naman mukhang kayang bumili. Oh, talaga? Sa tingin ko, nakatayo ka rito. Akala mo siguro tindahan lang to ng tig 2 piso. Hoy! Umalis ka na. Darating na ang sihi namin at ang asawa niya. Huwag kang magdala ng malas dito. Hindi ko alam kung ang si ninyo ay malalaman na ganito ang pagtrato ng tindahan ninyo sa mga customer. Kung dagdagan ko pang kaunting drama ang sasabihin ko, sa tingin mo, mananatili pa ba ang trabaho mo? Anong tinitingin-tingin mo? Gusto kong subukan lahat ng alahas dito. I-swipe ang card at bayaran. Buti na lang, nasa akin pa yung walang laman na card na binigay ni Gayanso. Makakaporma ako. Hindi ba't ito ang espesyal na card ng Dew Corporation? Baka siya ang asawa ng CEO. Nagpapanggap lang na mahirap para mag-inspeksyon. Bigyan mo ako ng isang buwan luha na diamond ring. Sige po, sandali lang. Masyadong asul. Palitan mong pink. Ha? Kung hindi lang dahil sa tingin ko ay asawa ka ng CEO, hindi ko to titiisin. Masyadong pink yan, nakakapangitim. Palitan mo pa. Pwede na rin. Sige, kukunin ko yan. Kahit alin pa dyan, makakakuha pa rin ako ng malaking komisyon. Ito. Ano? Ay, hindi ba yan ang kapatid kong nagpakasal sa basurero? Ang daming sinukat, baka wala namang kayang bilhin kahit isa. Pinili ang pinakamaliit na singsing, pero wala namang pambayad. Nandito na po pala kayo, Miss Shen. Shen ng Kiao, kung ako sayo. Kung hindi ko kayang bilhin, hindi na ako magpapahiya dito. May dahon gulay sa ngipin mo. Ang amoy na sinasabi niya baka galing sa hininga mo. Shen ng Kiao, sasabihin ko sayo. Teritoryo ko, too. Kailangan kong bawiin lahat ng kahihiyan na dinanas ko noong nakaraang 2 araw. Palabasin niyo siya.
Teka, siya ng Kiaw, paano kung lumuhod ka at magmakaawa sa akin? Pwede kong pag-isipan na bilhan ka ng isa bilang regalo sa kasal. Kung hindi, tingnan natin kung sa buong buhay mo, makabili ka ng mga ganyan. Ay naku kapatid, bakit ang lampa mo? Siya ng Kiaw, sinasadya mo yan, no? Nahuli ba ako? Sinasadya ko. Anong gayon? Siya ng Kiaw. Patawagan ko ngayon ang tatay ko para ipatali si Emargu at ibalik ka. Miss Shen, ang ilong mo. Sa buhay, maging totoo ka tulad ko. Lahat ay totoo. Shen ng Kiaw. Papatayin kita. Anong ginagawa ninyo rito? Ginang Gyu. Dumating na si Ginang Gyu? Naiintindihan ko. Siya ng Kiaw, hindi mo siguro iniisip na ikaw ang ginanggu na tinatawag ng manager, no? Nagkakasal sa isang basuero, gusto pa ring taging ginang, ang ganda ng pangarap mo. Ang ordinaryo lang ng itsura, mukhang probinsyana at plastic. Ang paningin ni Emergu ay hindi siguro ganoon kasama. Kahit simple ang suot, mayaman ang dating, siya na siguro yan. Ay, Ginang Gyu. Manager, ang asawa niya ay Gu ang apelido. Pero basurero siya. Malayo ang agwat. Baka nagkakamali ka ng tao. Ang pinakamaliit na singsing lang ang kaya niyang bilhin. Nga, manager. Sinubukan niya lahat ngunit hindi bumili. Pinili pa ang pinakamaliit at hindi pa rin niya kayang bayaran. Baka nagkakamali nga ako ng tao. Siya ng Kiaw, bumalik ka na lang sa iyong recycling plant. Baka sa mga basura, makahanap ka pa ng lata na pwedeng gawing singsing. Isang mahirap, nagkapakamayamang asawa. Kahit ang gold miner ay hindi makakakuha ng ganito kalaking kalokohan mo. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-insulto ka ba sa akin? Mag-aral ka muna ng mabuti. Lumabas ka pa ng walang isip. Manager, palayasin mo na sila. Palayasin niyo sila. Bakit ako papalayasin? Ikaw, naalala ko na. Ikaw yung bumili ng kotse. Palayasin niyo sila agad. Sig. Ay, asawa ko. Ayoko na dito, pumunta tayo sa ibang tindahan. Siya ng Kiaw, baka naman. Dumating na ang asawa niyang nangungulekta ng basura. Hindi rin makakabili, tatakbo na siguro siya. Diba? Anong? Ito ay isang mahalagang tao, kaya mo bang hintayin? Ay, sir. Mukha kayong mayaman, ano ang kailangan nyo? Magaling ka namang magsalita. Lahat ng gusto niya. Lahat ng nasa tindahan. Madam, Manager, ang ugali mo kanina ay hindi ganyan. ay. Dahil. Si Emergu at ang aming boss Gyu. Magkapareho sila ng apelyido. Kaya may pribilehyo. Hindi ko akalain na ang pangalan mo ay magagamit ng ganito. Swerte mo. Ikaw ang swerte ko. Ang nangungulekta ng basura ay naging pulubi. Ang mga mahihirap talaga ay mahilig mang lamang. Akala mo kung sino ka. Hindi makakain ang ubas kaya sinasabing maasim. Kung may oras kabilisan mo, tingnan mo ang ilong mo. Ikaw na babae ka. Hoy, anong gagawin mo? Manager, ganito ba kayo mag-operate? Pinapapasok nyo lahat ng klase ng tao. Anong ginagawa mo pa rito? Palayasin mo siya. Bitawan mo ako. Ikaw na nangungulekta ng basura. Bakit mo ako palayasin? Sasabihin ko sa'yo, may numero ako ng totoong Emargu. Tatawagan ko siya ngayon. Maghintay kayo. Luhod kayo sa ate ko. Bakit tumunog ang cellphone mo? Ikaw ba talaga ang Emargu? Manager, kung hindi mo siya palalayasin, alis na kami.
Siya na nangungulekta lang ng basura. Paano siya magiging totoong Emargu? Pek yan, pek. Teka, Shen ng Kiao. Naglakas loob kang saktan ako. ako ang tatay mo. Sabi nga, ang ete ay parang ina, hindi ba kita pwedeng disiplinahin? Kung maglakas loob ka pang uri-uriin ang mga tao, sa bawat marinig ko, sasaktan kita. Hindi pa tayo tapos. Inatek ng rabies, dalhin nyo na siya. Emargu? Nagkataon lang. Matalino ka talaga. Gusto mo lahat yan. Edi kunin mo lahat. Ang mahal, sa iba na lang tayo. Manager. Ay. May promo ba tayo ngayon? Ay, meron. Ay, may malaking diskwento. Bilang pasasalamat sa'yo. Pumili ka. Gusto ka tayo. Tigisa tayo. Sige. Ang ganda at gwapo nyo. Itinadhana talaga. Perpektong magkapares. Isang perpektong mag-asawa. Manager, bakit hindi ka na nautal? Ang babaeng yan, si Shen ng Kiao. Papatayin ko talaga siya. Nandyan si Emargu, mag-ingat ka. Siya si Emargu. Bakit tumunog ang cellphone mo? Ikaw ba talaga ang totoong Emargu? Nalinlang na naman ako. Tama na. Ano ba yung pinagagawa mo? Para kang baliw. Batiin mo si Emargu. Magandang araw, Emargu. Ay, MR Shen, ang galing mo talaga. Ang mga anak mong babae ay mas maganda pa sa isa't isa. Ay, si boss ko talaga ang marunong pumuri. Dahil ayaw magpakasal ng panganay mong anak. E di ang bunso mo na lang ang ipakasal mo sa akin. Huwag. Si boss ko nga pala, tulad ng sabi-sabi, ayaw kong magkakasal sa kanya. Si Shen ng Kiao, ilang beses ka nang tinapakkapakan. Mas mabuti pang gamitin mo ang pagkakataong ito para balikan siya. Bakit? Ayaw pa rin ba ng pamilya ko ninyo? Boss Gu, paano naman kami maglalakas loob? Hindi pa ba kayo magsasalin ng saa para kay Boss Gu? Hey, Beb. Siya ng Kiao, isang beses ka lang nakatikim karne, hindi ka na makakain gulay. Bahala na, tulog na. Nang Kiao. Magandang gabi. Mukhang pagod na pagod talaga. AMM ay pack-abs. Ang kamay ko naman, kusang gumagalaw.
Bakit ang aga mong nagising? May date ako ngayon. De. Shen ng Kiao, huwag mong kalimutan may asawa ka na ngayon. Hindi ba't sabi mo pek lang? Pero nagkaroon na tayo ng relasyon bilang mag-asawa. Peke lang ang kasal natin. Ito ay para sa sarili kong kapakanan. Maliit na benepisyo lang yan. Pupunta ako sa Corporation ngayon para magtrabaho. Sinundo ako ni Kuya Zian. Eh, matigas ang ulo, pero siya pa rin ang unang humalik sa akin. Niloloko niya ako. Nang Kiao, hintayin mo ako. Pupunta rin ako sa Corporation para magtrabaho. Bakit ko ba siya hinalikan? Ang ganda niya talaga, nakakagulong isip. Nang Kiao. Narito na ako. Kuya Zian, Para sa iyo ang bulaklak. salamat. Tara na, ihahatid na kita sa trabaho. Gayanso, anong ginagawa mo? Ginulat mo ako. Kumain ka muna ng almusal bago ka pumasok sa trabaho. Nang Kiao, sino siya? Hello, ako ang asawa ni Nang Kiao. May lisensya. Sino bang matinong tao ang laging may dalang marege certificate sa bulsa? Ako si Suzhian, ang kababata at kuya ni Nang Kiao. Pero bihira kong marinig na binabanggit ka ni Nang Kiao. Ayos lang. Malapit mo nang madalas marinig ang pangalan ko mula sa kanya. Dahil kami ni Nang Kiao ay magkasama sa lahat ng bagay, sa pagkain, pag-inom, at pagtulog. Kahit pagtulog, magkasama kami. Para na, asawa ko. Umuwi na tayo para mag-almusal. Sandali, Kuya Zian. Kuya Zian, sumama ka na rin mag-almusal. Pasensya na. Wala kaming masyadong gamit. Walang upuan para sa'yo na parang Diyos. Bakit hindi ka nalang lumabas at umalis? Anong ginagawa mo? Bisita si Kuya Zian. Kuya Zian, dito ka umupo. Umalis ka diyan, Kuya Zian, dito ka umupo. Lola, pati ulam ngayon, puro gulay. Ikaw ang pamilya ni Nang Kiao. Kaya kailangan ka naming asikasuhin ng maayos ngayon. Mga simpleng ulam lang to. Mayroon pa kaming masasarap na ulam sa kaldero. Kukunin ko. Salamat, Lola. Kuya Zian, kumain ka na. Nang Kiao, ito ba ang kinakain niyo palagi? Hindi, Kuya Zian. Siguro nagmamadali lang kami ngayon, kaya puro gulay. Huwag kang mag-alala, inaalagaan nila ako ng maayos. Kung ayaw mo ng lasa, wala namang kumipigil sa'yo. Nang Kiao, nagkakamali ka. Ang ibig kong sabihin, ang yamkway na ito ay 1,500 bawat kilo at itong Liansu Kaisen. Sa ilalim lang ng Gu Corporation, sa 7-star hotel lang meron. Isang pleto, 100,000. Kung malalaman niya ang tunay kong pagkatao mula sa iba, siguradong magagalit si Nang Kiao. 100,000? Kuya Zian, nagbibiro ka ba? Ang isang platong ulam na to, paano naman magkakahalagan 100,000? Ay, pinaglalaruan lang yan ng lolo't lola. Kumain na maraming gulay, berde. Malusog. Ay, tikman mo to. Ang kimchi na ako mismo ang nag-ferment. Lolo, pati ba naman ang garapon ng kimchi mo, antike pa? Hindi naman siguro ordinaryong pamilya ang pamilya nyo, no? Lolo, ito siguro yung nakuha mo sa pagkuha ng basura, di ba? Ay, binata. Totoo ba ang sinabi mo kanina? Toro po, Lolo. Nakita ko na ang blue and white porcelain na yan sa isang auction. Milyon ang panimulang presyo niyan. Kalaga. Ay, haha, ang galing naman. Ngayon, yayaman na tayo. Mamaya, ipapacheck ko na yung porcelain na yan sa isang eksperto. Kung talagang mabebenta, yan na malaki. Bibilhan ko si Nang Kiao ng ginto. Ay, yayaman na tayo, yayaman na tayo. Lolo, sapat na po sa akin. Kumain ka muna. Tara na, Kuya Zian. Sige. Okay. Doon yata ang opisina ng Security Department, di ba? Pero dito ka papunta. Dahil ba ang opisina mo ay ang opisina ng CE? Unang araw ni Nang Kiao sa trabaho.
May problema ba kung ihatid ko siya? Huwag na, sasama na lang si Nang Kiao sa akin. Nga, huwag mo nang abalahin ang trabaho mo. Okay lang na si Kuya Zian ang kasama ko. Tara na, Kuya Zian. Margot, Kailan ka pumasok sa kumpanya ang Sunayan? siya ang pinili ninyong talento mula sa ibang bansa. Ayon sa internship assignment, dapat maging mag-mentor at mag-apprentice sila ng ginang. Paghiwalayin. Kailangan silang paghiwalayin. Margot, paghihiwalayin pa rin ba? Huwag na, wala naman silang kasal. Hindi nila ako matatalo, may kasal ako. Ito po ang Shen family files na pinapahanap ninyo. Talagang hindi malinis ang pamilya Shen nitong mga nakaraang taon. Si Shen Haiqiang ay naglaba ng maraming itim na pera para sa Shen Corporation. At nalaman ko rin na siya ay madalas pumupunta sa mga underground casino at palihim nang gumagamit ng pondo ng kumpanya para magbayad ng utang. Tutulungan pa rin ba natin siyang magbayad? Hindi niya man lang nagawa ang obligasyon ng ama ni Nang Kiao, kaya bakit ko siya tutulungan? At saka, si Zhang Mifeng ang pangalawang asawa ni Shen Haiqiang. Ang aksidente ng ina ni Madam noon, baka may kinalaman siya doon. Imbestigahan. Gusto kong isa-isa silang ipadala sa kulungan. Masusunod. Salamat sa iyong pagod sa mga taong ito. Pasok. Margot, may dokumento po rito na kailangan pirma ninyo. Paumanhin, Margot, hindi ko sinasadya, hindi ko alam na nagpapalit kang damit. Hindi ba't likod yan ang asawa ko? Gayanso, bakit ka nagtatago? Ikaw pala, Nang Kiao. Ginulat mo ako. Akala ko kung sino. Bakit ka nagpapalit ng damit sa opisinang si? Hindi ba personal bodyguard ako ni Margot? Busi ang oras, kaya habang nagkersisi, doon lang ako nakapagpalit ng dami. Bakit ka nagtago nang makita mo ako? Ayoko lang magkaroon ng maling akala ang iba, di ba? Na baka hindi kaya si Margot. Alam ko na, hindi siya hindi kaya. Ayaw lang niya sa babae. Ayos ka lang ba? Hindi ko alam na ganoon pala kahirap ang trabaho mo at kailangan mo pang tisin ang ganitong pagtrato. Hindi ako yan, wala akong ginawa. Bakit ka nagkakaganyan? Toto ba? Pareho kami ng pangalan ni Margot. Malaking kasalanan na yon. Anong relasyon natin? Kung malaman ng na inagaw ko ang asawa niya, hindi ba ako sisipain? Ay, nakalimutan ko yan. Pero ang galing talaga ni Margot sa negosyo. Magaling talaga siya. Kaya gusto kong magtrabaho sa Go Corporation. Margot, papasok na ako. Siguro nag-curse si Margot, hintayin na lang natin. AMM. Sino yan? Hindi ko alam. Parang si Kuya Zian ang boses. Okay lang siguro. Siya Nang Kiao, sinasabi ko sa'yo. Sa mundong ito, maliban sa akin, walang ibang lalaki ang mapagkakatiwalaan. Kami ni Kuya Zian, magkasama kaming lumaki sa... Ikaw si Margot? Ay, hindi ako. Ako ang sekretarya ni Margot. Nasa meeting room si Margot, ihahatid ko kayo doon. Hindi, narinig ko kanina, may ingay dito ah. Ay, yung pusa ni Margot. Sobrang takot sa tao. Sobrang mahal ni Margot yon. Dadalhin kita sa conference room. Huwag kang magpakitaan kalandian sa labas. Nang Kiao. Galit pa rin. Gayanso, ang walang hiya. Teka, Shenfang, bakit ka nandito? Gu Corporation ito. Ikaw ang nagpunta rito. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Lumabas ka sa mental hospital, kumanan, sumakayng taxi. Walang anuman. Teka, huwag kang magyabang. Sasabihin ko sa'yo, ngayon si Margot ay sumusunod sa lahat ng sinasabi ko. Kung ganun, edi pakasalan mo siya. Kakaiba. Magandang araw, Margot. Margot. Teka, siya Nang Kiao, sinasadya mo yan. Sinasadya ko talaga. May dalawang itlog sa ilalim kilay. Kumukurap lang, hindi tumitingin, sino ang sisisihin? Hintayin mo ako. Ipapakita ko sa'yo. Hindi na kailangan, maganda na ako.
Hello, atay, nanay, binubuli na naman ako ni Shen ng Kiao. Mahigit 20 taon na, lumaki lang ang katawan, hindi ang utak, ano? Kapag may problema ayaw pa ring tumawag ng tatay at nanay. Ay naku, Fang. Saan ka nasugatan? Anong nangyari? Ma, siya yun. Sinabihan ko lang siya ng konti. Tapos itulak niya ako. Hindi lang lumaki, pati ang galing magbaliktad ng katotohanan, lumaki rin. Tumahimik ka. Kapatid mo yan, ikaw ang ate. Ano ba masama kung magbigay ka ng daan sa kanya? Sino ang nagpataw na dapat laging sumunod ang ete sa bunso? Bukod pa rito, hindi siya nanay ko. Ang genes ng nanay ko hindi makakapag-anak ng anak na ganyan kababa ang IQ. Ikaw. Pwede naman akong magbigay ng daan. Hindi ba't ibinigay ko na sa kanya ang asawa niya mula sa pamilya Gu? Hintayin nyo, halina't panoorin nyo. Halina't panoorin nyo lahat. Ang inyong boss Gu ay niloko at nilagyan ng malaking birdeng sombrero. Siya yon, si Shen ng Kiao, pagkatanggap ng dowry mula sa boss Gu. Tumakas kasama ang isang nagtitipon ng kalakal. Wala akong natanggap na dowry. Ang kumuhang dowry, siya ang magpakasal. Hanggang ngayon ayaw mo pa ring magsabi ng totoo. Darating na si boss Gu, matatapos na to. Tabi-tabi. Anong nangyayari? Boss Gu, dumating na po kayo. Ikaw si Boss Gu? Mukha kang ang pangit at walang silbi tulad ng sabi-sabi, pero may kakaiba. Gu Corporation ito. Siya si boss Gu, paano magkakamali? Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ang mga tao sa paligid. Ako si Boss Gu. Ang imperyo ng Gu Corporation ay dahil sa akin. Lahat ng ito ay gawa ko. Siya si Boss Gu. Nandito na siya simula nang itayo ang kumpanya. Hindi ka pa baluluhod at hihingi ng kawad kay boss Gu. Kung gusto mong maging alipin, ikaw na lang. Siya si Boss Gu, dahil ang pangalan niya ay Guzong. At may bahagi siya sa pagtatayo ng bagong kumpanya, dahil dati siyang construction worker. Huwag tayong makialam. Tayo pa rin ang sisisihin, tayong mga NEC. Matandang Shen, hindi ko akalain na ang panganay mong anak ay mas maganda pa kaysa sa bunso mong anak. Ay, ang ganda ng katawan. Mabuti. Basta gusto mo, mabuti kung masaya ka. Siya ang asawa mo, pwede mo na siyang iwi ngayon. Shen ng Kiao, anong kabaliwan yan? Subukan mo lang ulit manakit, sisiguraduhin kong hindi ka na magkakaanak habang buhay. Kayo, mga dukha. Ibalik nyo sa akin ang lahat ng dote na ibinigay ko. Ibalik nyo lahat. Ayoko nang pakasalan ang baliw na yan. Emargu, kalma lang po, kalma lang. Pauwiin ko na po itong babaeng ito sa inyo para magkaanak kayo ng 8 o 10. Halika, umuwi ka na ngayon. Bitawan mo ako. Ikaw na matandang hukluban, halatang peke ang emargo na yan. Pangit na nga, hindi pa marunong magmandarin ng maayos. Ikaw, ako na ang magtutuwid sa'yo, para sa nanay mo. Subukan mo siyang galawin. Sino ba yan? Ay, ang asawa pala ni Shen ng Kiao, ang nangungulekta ng basura. Anong silbi ng pagdating niya? Kaya pala pagdating niya, ang hangin sa Gu Corporation building ay naging amoy dukha. Emargu, siya po yung nangongolekta ng basura. Siya ang umagaw sa asawa mo. Hindi mo siya tatanggapin. Sino ang mga ngahas na pakialaman ang asawa ko? Papatayin ko siya. Teka, Boss Gu. Boss Gu, ako. Nagkamali ako. Ikaw pala si Boss Gu. Ipapalam ko sa inyo ang lahat mamaya. Paano nangyari yan? Nakatira siya sa isang recycling plant. Paano siya magiging si Boss Gu? Nga, nakita ko mismo. Ang mga miyembro ng pamilya niya ay nakasuot ng punit-punit na damit. Hindi ko alam kung talagang tanga kayo o nagtatanga-tangahan lang. Sino sa buong kumpanya ang hindi nakakaalam na ang Gu Corporation ay nagsimula sa pagre-recycle? At ang lolo at lola ay sentimental. Paano ito posible? Hindi ba't sinabi mo kanina na ikaw si Boss Gu? Ako si Boss Gu. Nandito na ang tunay na Boss Gu. Sasabihin mo pa rin na ikaw si Boss Gu. Ako nga si Boss Gu. Nang Kiao, dahil ikaw at si Boss Gu ay kasal na. May kontribusyon din si Papa Jan. Ang pagdurusa ay biyaya. Ang kapal mukha, mas makapal pa sa balat ng baboy. Ang pagdurusa ay biyaya, kung gayon, sana ay maging masagana katulad ng isa. Nang Kiao, ama na yan. Ako pa rin ang tatay mo. Ngayong kasal ka na kay Boss Gu, ang dote na para sa pamilya namin, hindi pwedeng kulang kahit 1 sentimo. Hindi bababa sa 500 milyon. Anong ginagawa niyo? Ito. Matandang demonyo, kahit ibenta mo pa ako, wala akong ganoong kalaking pera. Gusto mong pera, di ba? Wala kang makukuha kahit 1 sentimo. Meron ka. Sa'yo na ang buong Gu Corporation sa hinaharap. Ma, bakit ang bruhang yan ang nakapag-asawa ng ganoon kayaman? Dapat ako ang nagpakasal kay Boss Gu.
Huwag kang mag-alala, pag nakuha na natin ang dote ng babaeng yan, hahanapan ka ni mama ng mas maganda. Maari kong ibigay sa inyo ang dote. Pero bago yan, kailangan muna nating ayusin ang ilang bagay. Kayo, anong ginagawa nyo? Ako ang biyenan ng boss ko nyo. Kinilala na niya ako kanina. Sa loob ng maraming kaon, nagampanan mo ba kahit kaunting responsibilidad bilang ama? Alam mo ba kung gaano karaming hirap ang dinanas ni Nang Kiao? Aray, 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 aray. CJ, siya na lang ang saktan nyo, huwag na ako. Nga, siya ng Kiao. Pagkatapos mamatay ng nanay mo, si mama ang nag-alaga sa'yo. Dapat marunong kang magkasalamat. Huwag niyo siyang saktan. Pwede kitang saktan, di ba? Boss Gu, ito po ang nahanap ko. Ang impormasyon tungkol sa pagpatay nila sa ina ng ginang. Hindi ako pumatay. Ang voice recorder na ito ay lihim na ni-record ng katulong sa bahay noong pinatay nila ang ina ng ginang dahil hindi niya kinaya. Natakot silang magkaproblema, kaya itinago nila ito. Ayaw kong maniwala at hindi ko rin kayang imbestigahan ang katotohanan. Mahal na mahal ka ni mama, natatakot akong malaman niya at malungkot siya sa ilalim ng lupa. Nang Kiao, ang daming kao rito. Usaping pamilya ito. Umuwi tayo at pag-usapan. Nga, huwag nang ipaalam sa labas ang problema ng pamilya. Hindi pa nga pinapatugtog ang laman recorder, ganyan na kayo ka ba? Araw-araw nilalagyan ko ng tingga ang inumin niya. Paano ako makakapagpakasal sa'yo kung hindi mamamatay ang babaeng yan? Kung gayon, maghanap ng lalaki na maghuhubad sa kanya at saka ako maghahanap ng pagkakataon para mahuli silang nagtataksil para umalis siya ng walang dala. Siya, ang babaeng ito ang naglagay ng lason. Wala akong kinalaman diyan. Ikaw na matandang hukluban ka. CJ, ikaw ang nag-isip ng paan para lasunin siya. Ikaw ang nagplano ng paghuli sa kanila sa akto. Anong kinalaman ko diyan? Kung hindi ka lang babae ka, na laging nakabuntot sa akin, hindi ko sana naisip ang ganyang paraan. Amy, Ngayon na nabunyag na ang lahat, gusto mo nang tumakas. Sasabihin ko sa'yo. Kung mamamatay, sabay tayo. Emargo, ayaw mo namang sabihin ng mga tao na ang katay ng asawa mo ay isang puganteng mamamatay tao, di ba? Sage, pirmahan mo to. At ilipat ang Shen Corporation kay Nang Kiao. Ito. Bakit? Ayaw mo. Diretso sa presinto. Ipirmahan ko. Apos na ang pirma. Dalhin siya. Hindi ba't sinabi mo na kapag pumirma ako, hindi mo na ako huhulihin? Bakit ko naman susundin ang mga prinsipyo ng isang ginoo sa'yo? Ikaw. Hayop ka, niloko mo ako. Shen Kiao, pakiusapan mo si Emargo para sa akin. Pakiusapan mo si Emargo. Ako. Hindi ko naman sinaktan ang nanay mo. Mga bagay-bagay lang yan ng mga matatanda. Kami. Narinig ko na ang tatay mo noong umutang siya ng pautang na may mataas na interes. Ang impormasyon mo ang ginamit niya. Ang mga nagpapautang na yan ay napakabangis, alam mo ba? Ayoko. Paumanhin, hindi ko nasabi sa iyo ang aking pagkatao. Pero ngayon, ito ang tanging paraan para masabi ko sa iyo ang aking pagkatao, at para humingi ng tawad sa iyo, ang pinakamahusay na paraan. Mapapatawad mo ba ako? Pwede mo akong murahin, saktan. Basta sabihin mo lang sa akin kung paano mo ako makapatawad. Ngumiti ka, ibig sabihin tinatawad mo na ako. Tingnan natin ang galing mo. Sa totoo lang, may utang akong pasasalamat sa iyo. Salamat. Tungkulin lang yan ng isang asawa. Hindi na pinag-usapan ang mga ganyan sa mag-asawa. Kiss. Kiss. Riansho. Pwede ba tayong maglaban ng patas para kay Nang Kiao? May sakit ka ba? Panalo na ako. Hindi ako naniniwala. Kung kaya mo, ipasabi mo kay Nang Kiao mismo.